Mga kapatid, meron akong kaibigan na, isipin niyo na lang kwentong barbero ito, kwentong barbero. Meron akong kaibigan na similar ng situation kay Eman Bacosa. Pero siya naman, yung kaibigan kong yun, mas maaga siyang kinilala, mas maaga siyang Shane yung apelido niya doon sa mga kapatid niya, sa ama. At okay naman yung kalagayan niya. Pero there was a time na kami-kaming magkakaibigan ay napadpad doon sa lugar ng kanilang father and nakita namin, ako tahimik ako pagdating doon. Pero meron kaming mga kaibigan na, bakit naman si kuya mo may kwan? Bakit ikaw wala? Parang ganyan, may mga ganun-ganon. So similar kay Eman Bacosa at kay yung kalagayan ni Eman Bacosa. And marami ako nakikita mga netizens na siguro dahil humahanga sila at may halong awa sila kay Eman Bacosa, nakikita nila na talagang mas naalagaan ni Manny yung mga anak niya kay Jinky, nabigyan ng mga mamahaling something, and at the same time, and while si Eman ay hindi natin nakikita yung maalwan na buhay. Nakita rin ng mga tao na yung tirahan ni Eman Bacosa is very different doon sa kinalakihang mansion ng mga anak ni Manny kay Jinky, particularly mga lalaki. Yung mga babae, okay yun, princess yung mga babae. Pero yung mga lalaki, makikita mo yung difference ng lifestyle. Gano'n na lang. So, similar sa ganong aspeto yung kaibigan ko. Ngayon, nung nagsasalita, pabulong-bulong yung mga friends namin na, pare, kinilala ka palang anak yan, ba't ganyan? Sinabi ko, shh, huwag na kayong huwag na tayong, kasi ganito yan mga kapatid. We have to accept that Eman, yung kaibigan ko, na similar situation kay Eman, he doesn't live there. Nandun siya sa side ng mother niya. So we have to accept the fact na malayo ka sa kusina. Malayo ka sa kusina. Ganun talaga. We have to accept something. May mga hindi talaga fair. Ikalawa, hindi ka nila napapakinabangan. Bagamat hindi mo obligasyon na pakinabangan kanila dahil ikaw ay busy ka na punuan yung mga iniwan at kakulangan na iniwan dun sa nanay mo, sa side ng nanay mo. That's the fact remains. Hindi ka nila napapakinabangan. Hindi ka nila nauutusan. Hindi ka nila sabihan ng mga thoughts nila. Hindi ka nila napapauutos-utusan. Hindi ka kapakipakinabang for them. You are a liability o ikaw ay isa lamang obligasyon na kailangang ambunan. That's the truth. The love is not there because usually yung love ay nade-develop yan through time and pagsasama. Yung anak mo, pag may nakita mo yung anak mo, matik alam mo mahal mo yan dahil ang alam mo anak mo yan, mahal mo yan. Pero it develops kapag inaalagaan mo yan. Mas mahal mo yung anak mo na inaalagaan mo, nakikita mo, lagi nandiyan sa'yo. O nagpapanggap na sumasang-ayon sa'yo at sumusunod-sunod sa'yo. Nagpapanggap, nasabi kong gano'n kasi may mga nagpapanggap na So, yun ang katotohanan doon. Si Eman Pacquiao, kitang-kita mo, mabait, humble. Just like, mabait at humble din naman ang paningin ko kay Jimwell and kay Michael Pacquiao. Lalo na si Michael, mukhang mabait na bata talaga. Pero, mas mahal mo yung nakasama mo. Mas mahal mo yung nasa iyo. And Eman is not with them. Plus, may ibang stepfather na mabait na tumaguyod kay Eman. Nag-support kay Eman. So, ganun talaga siguro. So, ako, pag tinignan ko yung scenario, the fact na kinilala siya, the fact na sinusupport siya, pinapanood yung laban niya, and hindi natin alam kung ano pa yung mga binibigay sa kanya o yung kung paano siya sinesecure ni Manny Pacquiao. Hindi lang natin nakikita pa. Baka naman darating yung panahon na bumawi si Manny sa kanya ng matindi talaga financially, di ba? Pero si Eman kasi hindi naman yun ang gusto niya. Ang gusto niya lang presence ng tatay niya. Gusto niya lang maramdaman na may tatay siya. And ngayon sa paningin ko, he is blessed kasi mahal niya yung stepfather niya na nag-support sa kanya. And syempre mahal niya rin yung tatay niya na kadugo niya na I think from this moment on, o baka hindi nang natin alam, dati naman ang may inaabot sa kanya yan. Hindi man ganon kaalwan doon sa nararanasan ng mga bata. Those are facts we have to accept.
And let's not compare. Comparison is the thief of joy. So kung ano yung nakukuha niya lang, okay na yon. At ano man yung nakukuha ng mga lumaki kay Manny Pacquiao, okay din yun. Wag na nating panghimasukan yan. So, yung friend ko naman na kaparehas ng sitwasyon ni Eman Bacosia ay ganun din yung mindset. Hindi niya lang alam nung pinag-uusapan namin yan. I think he agrees with me. Though, syempre, gusto niya rin ng maganda-gandang kabuhayan. But anyway, sabi ko sa kanya, pagsikapan na lang natin yan, pre. Hindi naman lahat kailangan ibigay sa atin. Diba? Lalo na sa edad namin, po tayo, matanda na tayo, gusto mo pang manghingi. Hindi, okay na yan. Ayos na yan. God bless.